In the book of Genesis chapter 2 verse 18 we read, "And the Lord God said, It is not good for that man should be alone. I will make him a helper comparable to him." So mahirap pong magtagumpay ang sino man pong ama ng tahanan nang wala po ang asawang babae. At yun po ang reason kung bakit ginawa ng Diyos si Eve para maging katuwang kasama ni Adan. Upang sa pamagitan po ni Eve, ang plano ng Diyos ay maganap at mangyari na sila po ay makapagbuo ng isang pamilya na kung saan ay luluwalhati sa Diyos. Kaya tinatawagan ko ang mga husband, mahalin niyo ang inyong mga asawang babae. Maging tapat kayo sa kanila. Yung paanong minahal ng Panginoong Jesucristo ang bride, ito'y kanyang ninoris at chineris, ganito ang gawin niyo sa inyong mga asawang babae. You must be tender, kind, meek, gentle to them. Kaya niyong madama nila na sa inyo ay ligtas sila kung paano ang church sa Panginoon Jesucristo ay may assurance ng kaligtasan. Tularan natin ng Panginoon na ang church, kung nagkulang man ay hindi niya inaakusahan, hindi niya sinasaktan, hindi niya iniiwanan, kundi inuunawa, ibinangon, itinindig, kinalinga, hanggang maging kagaya niya. Para tayo namang mga anak, mahalin niyo ang inyong mga ina. Alam niyo, kasi napupunan pa lang, ay dinala niya na kayo. Kaya hindi kayo dapat magtanong kung bakit mas malapit ang nanay sa mga anak kaysa ama, at ang mga anak ay laging naghahanap ng nanay sa panahong sila po yung nangangailangan, dahil kayo ay kanyang dinala sa kanyang sinapupunan, at yung inyong buhay ay bitbit siya sa kanyang sinapupunan. Yung kanyang puso ay napakalapit sa inyo. Kaya sa konting naranasan niyo, andiyan kaagad ang inyong mga ina. Dumadamay, hindi kayo iniiwanan. Yung pagmamalasakit ay sobra sa inyong inaasahan. Igalang niyo siya. Mahalin, respetuhin, parangalan, ipagmalaki. At kung kayo pinagpala, ibilis niyo ang inyong ina. Hindi lamang sa panahon ng Mother's Day, kundi bilang pagtanaw ng utang na loob na dahil sa kanyang sinapupunan, kayo po yung nagsilabas. At wala na kayo lumabas hanggang makarating sa inyong kinalalagyan at matapos ang kalooban ng Diyos, ay kasama niyo siya. Bilang isang inang lumuha, hindi lang sa panahon ng pananalangin, magalak, matawa, minsan ay makadama ng kalungkutan, ay bahagi na ng buhay nila, alang-alang sa inyo. Kaya sa pamagitan ng katotohanan ito, I greet all mothers. Wala kayong kagaya, wala kayong katulad. Lagi kong naalala ang mga kababaihang hinirang ng Panginoon Jesucristo sa kasulatan. Si Mary, na nagdala ng kanyang buhay sa kanyang virginity, ang mga nagsusupport sa kanyang mission travel, sa kanyang mga alagad, ang isang Mary na nagbasag ng alabaster box, binigay ang kanyang dignity, ang kanyang wealth, pinagkatiwala ang kanyang future, at napakalaki mithiing siya ay mahalin. Panahon ngayon ng mga kababaihan, this is a prophecy. Panahon ngayon ng mga nanay. You will excel, enlarge, grow, multiply, for in this world you are like Jesus. Keep the good work, mothers. Our prayer, love, and fastings are for you. We are so proud of you. You are a blessing. No one is like you. Mothers, you are incomparable. You are unique, one of his kind. You are well-loved, born from the heart of God. Blessed, glorious, victorious, living like Jesus. Mother's Day to all mothers. You are a blessing. You will finish the mandate, for God is with you. And all mothers agree with me and say, Amen and Amen.